Psalms 46 verse 1. Simula sa verse 1 hanggang verse 11. Meron kayong mga English translation, mas mainam po. Hallelujah. Psalms 46, 1. God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, through the earth give way, and the mountains fall into the hearts of the sea. Through its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. There is a river, those streams make glad, and the city of God, the holy place where the Most High dwells. Verse 4, God is within her. She will not fall. God will help her at break of day. Nations are in uproar, kingdoms fall. He lifts his voice, and earth melts. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Come and see what the Lord has done, the desolation he has brought on earth. He makes war cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shield with fire. Verse 10, he says, be still and know that I am God. I will be exalted among all nations. I will be exalted in the earth, and the Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Anong sabi mga kapatid sa verse 10? He says what? Be still and know that I am God. Hallelujah. Be still and know that I am God. Sa ating buhay, mga kapatid, marami tayong mga bagay na kinakatakutan o mga bagay na iniisip sa ating personal na buhay, maaaring maging sa ating paglilingkod. Meron tayong mga fears, meron tayong mga trauma, meron tayong mga phobias na tinatawag o mga bagay na nagbibigay sa atin ng takot, anumang mga bagay iyon. Especially, alam natin ang salitang fear o sa Tagalog, ang salitang takot. Ano bang ibig sabihin nito sa dictionary? The word fear, an unpleasant emotion caused by the belief of someone or something is dangerous, likely to cause pain or threat. Natatakot tayo sa mga bagay na ating mga pinapaniwalaan, mga naririnig na nagsasabi na ito'y delikado, mga bagay na maaring magdulot ng sakit o maaring maging banta sa ating buhay. Be afraid of someone or something as likely to be dangerous, painful, or threatening. Maaring may kinakatakutan tayong tao, maaring may kinakatakutan tayong bagay na maaring delikado o karamdaman na magbibigay ng sakit o threatening o maging maaring pumawi ng ating buhay o magbibigay ng threat sa atin. Anong nagwo-worry sa atin, kapatid, sa umagang ito? What worries us? What gives us fear? Siguro pag nanonood tayo ng balita, natatakot tayo sa mga nababalitaan natin about mga wars, about mga digmaan,
Pag manunood tayo ng mga news, nababalitaan natin ang mga patungkol sa mga natural disaster, sa patuloy na pakikipaglaban natin ngayon sa pandemya. Maraming tao ang natatakot. Tuwing lalabas ng bahay, hindi komportable, kailangan magsuot ng face mask, face shield, dahil natatakot na baka mahawa ng virus o anumang klaseng karamdaman. Maybe you are now, sa iyong sarili, meron kang karamdaman. May kinakaharap kang karamdaman, natatakot ka na baka mamaya lumala ang iyong karamdaman. Ikaw ay magkasakit at ikaw ay bawian ng buhay. Maraming tao ang natatakot, higit lalo na sa kamatayan. Kaya nga sa ating buhay ngayon, maraming struggles, maraming mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Kahit na tayo ay naglilingkod na sa Panginoon, marami pa ring pagsubok na dumarating. Marami pa ring problema. In fact, nung ikaw ay naglingkod sa Panginoon, mas tumitindi pa nga ang mga pagsubok at problema sa iyong buhay. Pero anong sabi ng ating Panginoong Jesus sa John 16 verse 33? I have told you these things so that in me you may have peace in this world. You will have troubles, sabi ni Lord. Magkakaroon ka ng mga pagsubok. Magkakaroon ng mga trouble ang buhay mo, mga problema, mga kakaharapin. Sa atin lang ngayon, maraming mga nasalanta ng mga earthquake, halimbawa, mga bagyo. Nung nakaraan, sa ating bansa, yung volcanic eruption, di po ba? Yung pumasok ang COVID-19, dami nating kinakaharap. Kahit mga mananampalataya are not exempted, hindi exempted. Tayo din ay nagdusa rin, naghirap din, nag-adjust din. At maraming mga bagay o horrible things na magkukos sa atin to worry. Pero anong sabi ng Word of God? But take heart. Take heart means take courage. Cheer up. Bagamat nandun ka sa mga pagsubok, sa problema, may trouble sa buhay mo, kahit faithful ka sa Panginoon, pero itong sabi ng Lord, but take heart. Be courageous. Cheer up. Huwag kang babagsak. Huwag kang susuko. Huwag kang panghihinaan ng loob. Take heart because I have overcome the world, sabi ni Jesus. Dahil ikaw na naglilingkod sa akin, huwag mong hayaan ang sarili mong mabigo, malugmok, mahirapan, dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan at pagtatagumpayan din kita, sabi ng ating Panginoon. Kaya nga, ano sabi sa Tagalog? Sinasabi ko ito sa inyo, upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Kapayapaan. In spite na maraming troubles, maraming trials, may kapayapaan ka. Nakapalibot ang problema, nakapalibot ang pagsubok, may kapayapaan ka pa rin. Marami tayong nabalitaang mga taong mayayaman. Mga taong pakiwari natin nasa kanila na ang lahat. Lahat ng mga wala tayo, nasa kanila na. Pero kung wala si Kristo sa buhay nila, one thing is for sure, wala kapayapaan sa buhay nila. Sabi ng Word of God, sinasabi ko sa inyo ito upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng mga kapighatian sa mundong ito, digmaan, kaguluhan, gutom, kahirapan, kawalan ng trabaho, paghihirap ng bansa, paghihirap ng mga mamamayan. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sa mga mananampalataya, hindi nakakapagtaka ang mga pagsubok, ang mga problema. Amen?
A lot of believers, maraming mga mananampalataya ay immune sa mga pagsubok at problema. Lalong-lalo na kung ang isang mananampalataya ay malapit at maayos ang kanyang relasyon sa Panginoon. Merong kapayapaan, merong pag-asa, merong pinangahawakang pangako sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, cheer up, take heart, have a courage. Dahil mapagtatagumpayan mo ang mga pagsubok sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa akin, sa ating Panginoong Hesus. So ayaw ng ating Panginoon na tayo ay mag-alala ng sobra. Mag-worry. Why? Because worry keeps us from enjoying what we have. Pag nag-aalala ka, hindi mo na na-enjoy ang oras na binibigay sa iyo ng Panginoon. Nagfo-focus ka sa mga bagay na mangyayari in the future at namimiss mo yung opportunity na maging masaya ngayon. Kaya sabi ni Lord, huwag ka mag-worry. Huwag ka masyadong mag-alala sa mga pagsubok, gaano man kalaki sa iyong buhay. Dahil ayaw ng Panginoon na ma-miss natin yung opportunity ng araw na ito, ng oras na ito na lumilipas, na dapat nagpupuri tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, pinasasalamatan natin siya, nag-worship tayo sa Kanya. Pero sometimes nawawala yun sa isip natin dahil maraming mga worries sa ating buhay. Kaya ayaw ng Panginoon, worry keeps us from enjoying what we have. Proverbs 12 verse 25, anxiety or worry weights down the heart. Yung worry daw ay nagbibigay ng kabagabag sa puso. Nagpapababa ng ating kalooban, nagpapasama ng ating kalooban, sabi sa Tagalog, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ang pag-aalala. Kaya pala ang taong laging balisa, laging abala, hindi humahaba ang buhay. Sabi mo sa iyong katabi, ang taong balisa, hindi humahaba ang buhay. Kailangan hindi tayo balisa. Bakit? Dahil meron tayong Panginoon na pinaglilingkuran. At sabi niya, take heart, I have overcome the world. I have overcome your struggles. Kaya ikaw din, mapagtatagumpayan mo rin kung ano ang dinadanas mo ngayon. Hindi bago sa akin yan. And I know, alam ko, sabi ni Lord, ang solusyon sa iyong problema. Worry or fear focuses our attention on what we do not have or we don't have. Pag nag-worry tayo, masyado tayong nagfo-focus sa mga bagay na wala sa ating kamay. Wala sa ating kamay o wala sa ating desisyon o wala tayong kapangyarihan para mabago ang sitwasyon. Masyado tayong nakapokus sa mga bagay na yon at nakakalimutan natin yung mga bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Nag-focus ka sa mga bagay na ito, na wala ka at hindi mo na ipagpasalamat sa Panginoon yung mga bagay na ibinigay niya. Yung mga pagpapala na ibinuhos niya sa buhay niyo. As a result, nami-miss natin yung opportunity na ma-enjoy yung blessing na nabinigay sa atin ng Panginoon because of fear. Because of anxiety, sa pamamagitan ng ating pag-aalala at pagkabalisa. Nami-miss natin yung opportunity na maging maligaya at masaya pa rin kasama ang presensya ng ating Panginoon. Importante yun. Meron ngang isang bata na nagligo sila sa swimming pool. At yung kanyang mga kalaro, swimming ng swimming, dive ng dive. Enjoy na enjoy niya. Siya naman, takot siya sa tubig. Sabi ng tatay niya, anak, halika, tumalong ka na sa pool kasi mababaw lang ito. Ginawa talaga ito para sa mga batang katulad mo. Takot talaga, ayoko, baka malunod ako. Ayoko talaga tumalon. Sabi niya, eto na nga ako eh. Sabi ng tatay niya, alalayan nga kita. Tinan mo nga yung tubig hanggang tuhod lang. Yung laki-laki mo na eh, 12 years old ka na. Ang laki-laki mo ng bata, hindi ka na malulunod. Sabi niya, hindi, ayoko, dito na lang ako. Ginawa ng bata, nagmukmok na lang sa gilid, hindi talaga tumalon.
So hindi niya na-enjoy yung moment na dapat nag-enjoy siya. Bakit? Because of fear. Dahil natatakot siya sa tubig kahit na sinabi ng kanyang ama, naaalalayan kita, tutulungan kita, babantayan kita, maglaro ka dito at ma-enjoyin mo ang iyong pagkabata. Simpleng kwento pero minsan sa buhay ng mga mananampalataya ganun din. May mga bagay na sinasabi ng Diyos sa atin, sige na, ito na yung opportunity mo. Ibinibigay ko na sa iyo ang go signal. Ito na ang gagawin mo. Ito na ang kaparaanan para magtagumpay ka sa buhay. Ito na ang kaparaanan para gumaling ka. Ito na ang kaparaanan para mag-serve ka lalo sa akin. Ito na ang kaparaanan para maging lalong matatag ang iyong paglilingkod. Pero maraming mananampalataya ang natatakot. Kunin o yakapin ang pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay because of fear. Kung anumang mga bagay na yon na nangyayari sa iyong buhay. Ano pa? Worry makes us forget that God cares for us. O God cares for us. Yung pag nag-worry tayo, nakakalimutan natin na ang Diyos ang nag-aalaga sa atin. Na ang Diyos ang nagbibigay ng ating pangangailangan. Na ang Diyos ang sumasaklolo sa ating buhay. Psalms 46:1-2. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way, though the mountains fall into the hearts of the sea, though its waters roar in the foam, and the mountains quake with their surging. Ano sabi ng Word of God dyan? Ang ating Panginoon, ang ating refuge, ang ating kanlungan, ang ating strength, ang ating kalakasan, ang tumutulong sa atin sa oras na may mga trouble sa ating buhay. Therefore, we will not fear. Sabi nga dyan, kahit yung mountains, kahit yung lupa magunaw, kahit yung mountains lamunin ng dagat, kahit na mag-wild yung dagat, yung mundo, pero kung nalalaman mo na iniibig ka ng Diyos, iniingatan ka ng Diyos, sabi ng Word of God, hindi ka mag-aalala. At sabi ng Word of God, huwag kang mabalisa. Huwag kang maalala. Huwag kang matakot. Worry forgets us na mahal tayo ng ating Panginoon. Nakakalimutan natin na ang Diyos na ating pinaglulingkuran ay Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Jeremiah verse 1, Jeremiah 1 verse 8, do not be afraid of them. Ano sabi ng Panginoon? For I am with you, and I will rescue you, declares the Lord. Ano ang ating mga kinakatakutan? Maraming tao takot mag-serve sa Panginoon. May mga tao may totoong calling sa Panginoon pero ayaw sumunod sa pagtawag ng Panginoon sa kanilang buhay. Bakit? Sino ang dahilan? Ano ang dahilan? Anong kinakatakot ng mga tao? Sabi ng Word of God, do not be afraid. Huwag kang matakot sa kanila, for I am with you and I will rescue you. Totoo naman lalong-lalo na sa ministry ng Panginoon. Natatakot ang tao kung iniisip niyang siya ang kikilos. Iniisip niyang siya ang gagawa ng mga bagay. Kung iniisip niya na siya ang magsasalita, kung iniisip niya na siya ang magbabago ng buhay ng tao. Pero once na na-realize natin mga kapatid na si Lord ang aagapay sa atin, si Lord ang totoong kikilos mga kapatid, wala tayong dapat ikatakot sa ating buhay. Lalo na sa pagsunod ng ministry ni Lord. Lalo na sa pagsunod ng kalooban ni Lord sa ating buhay. So anong ibig sabihin nun? Worry is completely useless. Amen? Useless. Sabi mo sa iyong sarili, worry is useless. Type nyo dyan sa inyong cellphone, yung mga nanonood sa live, worry is useless. Pero worry is useful sa ating kaaway. Para sa mga mananampalataya, ang worry ay useless. Pero ito'y ginagamit ng ating kaaway upang tayo'y madistract
sa ating paglilingkod sa Diyos. Useful to sa Kanya. Bibigyan niya tayo ng worries. Maliit lamang na problema ay mamagnify niya. Maglalaro sa utak mo, hindi ka na makapag-focus sa work. Hindi ka na makapag-focus sa mga priorities mo sa buhay. Hindi ka na makapag-focus sa mga importanteng bagay. Bakit? Kasi hinayaan mo na gamitin ni Satan yung worry para madistract ka sa mga opportunity at sa plano ng Panginoon sa buhay mo. Pag nag-worry tayo mga kapatid, papasok na ang doubt sa ating faith. Kikwestiyonin na natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Magdadalawang isip tayo sa Panginoon hanggang manghihina ang ating pananampalataya at sasabihin natin, totoo kaya talagang may Diyos? Totoo kaya talaga yung pinaglilingkuran kong Panginoon? Saan nagsimula? Sa worry. Kaya kailangan bantayan natin ang ating sarili. Pag pumapasok ang mga worries, at pumapasok ang mga pag-aalala, pagbabalisa sa ating buhay, dapat hindi natin to hayaang magstay. At ito'y alisin natin. I-rebuke natin in the name of Jesus. Bakit ayaw ni Lord na mag-worry tayo? Matthew 6:27, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Siguro sabi ng Word of God, kung madadagdagan ito ang buhay mo, kung masusolusyonan nito ang problema mo, okay, sige, mag-worry ka. Pero alam ng Word of God na walang idudulot na maganda ito sa buhay mo. Kaya sabi niya, sino sa inyo ang magpapahaba ng inyong buhay sa kakaisip ng mga problema na wala sa kamay niyo ang solusyon, na wala sa kamay niyo ang katugunan, kung hindi nasa kamay ng ating Panginoon? At bakit kayo nag-iisip sa mga bagay na hindi niyo kayang gawin? Ngunit kayang gawin ng ating Panginoon. Hayaan niyo si Lord mag-isip ng mga problema na hindi natin kayang solusyonan. Amen? Hallelujah. Totoo naman kahit sa siyensya, yung mga taong laging nababalisa, yun ang umiikli ang buhay. Nai-stress, na-high blood, nagkakaroon ng maraming mga karamdaman. Pero ang taong may Panginoon at nagtitiwala sa Diyos, masaya ang buhay at humahaba pa ang kanilang buhay. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Worry causes us to forget God's promises. Ito pa. Pag nag-worry tayo, nakakalimutan mo yung mga promises ng Panginoon sa buhay mo. Kung gaano ka kayaman, kung gaano ka kalakas, kung gaano ka ka-anointed, kung gaanong hindi ka nagkukulang, nakakalimutan mo yun pag pinapasok mo yung worries sa buhay mo. Dahil mga kapatid, iniingatan tayo ng Panginoon. Sometimes hindi lang natin na-appreciate, iniingatan tayo ng ating Panginoon. Minamahal tayo ng ating Panginoon. Sometimes masyado tayong busy, manhid lang tayo, hindi natin nakakamdaman yung mga provision ng Lord. Yung mga pag-iingat ng Lord, yung mga proteksyon ng Lord, yung kagalingan ng Lord, hindi natin pinapansin. Pero ang totoo, lagi niya tayong inaalagaan mula nung tayo pa yung mga bata hanggang ngayon. Mula nung isilang tayo lumabas sa sinapupunan ng ating ina, sinasamahan na tayo ng Lord. Alam ng Lord, in fact, sabi niya, bilang ko nga yung hair. Bilang ko yung buhok mo. Ganon tayo kakilala ng Panginoon. Ganon kaalam ng Lord kung anong klaseng tao ka. Anong ginagawa mo? Alam ni Lord, bago ka pa isilang, alam na ni Lord kung anong gusto niyang gawin mo sa buhay mo para sa kanyang kaluwalhatian. Alam ng Diyos kung ano ang dinadanas mo sa buhay mo. Inaalagaan tayo ng Diyos. Isaiah 46 verse 4, even to your old age and gray hair, I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Sabi sa Tagalog, ako ang iyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang pumuti ang inyong buhok. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may puti ng buhok. Ako nag-start na yung puting buhok ko. Sabi ko, Lord, ang bata ko pa, ba't may puting buhok na ako? Tapos sinabi ko, Lord, ang tagal mo na pala akong iniingatan. Ang tagal mo na pala akong binabantayan, pinoproteksyonan, pinapagaling. Ang tagal mo na pala akong pinagpapala, Panginoon. Bakit? Kasi pumuputi na ang buhok ko.
Pero ano sabi ng Lord? Kahit pumuti ang ating buhok, kahit tayo'y tumanda, kahit tayo'y kumalubot na ang ating mga noo, magkaroon tayo ng wrinkles, pero sabi ng Word of God, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kayo'y linikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Tungkulin ni Lord na mag-solve ng ating problems. Tungkulin ni Lord na magbigay ng ating pangangailangan. Ang tungkulin natin, papurihan ng Diyos kahit nasa gitna tayo ng kaguluhan sa buhay natin. Ang nangyayari yung hindi natin tungkulin, yun ang gusto natin gawin. Kaya hindi nag-work out. Yung promise ni Lord, yung salita ng Lord, hindi nag-work out. Kasi yung mga bagay na hindi natin gagawin at pinapasa Diyos natin, yun ang ginagawa natin. Yun ang iniisip natin. Doon tayo nakafocus. Pero may mas madaling paraan, ang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. At pagkatapos, ang katugunan ay on His way para sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Iingatan tayo ng Diyos. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kaya sabi ng Word of God, huwag nating masyadong isipin ang mga bagay na darating pa in the future. Paghandaan natin, mag-invest tayo, mag-prepare tayo, pero huwag natin talagang isipin na parang yun na lang ang ating buhay. Bakit? Dahil ang worry nagbibigay sa atin ng less enjoyment sa ating buhay. Stop worrying about the future. Tomorrow can take care of itself. Ano ang kailangan nating gawin? Ano ang importante nating gagawin, mga kapatid? Sabi ng Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsumikapan ninyong kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ano ang kailangan natin gawin pag may pangangailangan tayo? Sikapin natin na pagharian tayo ng ating Panginoon. Sikapin mo na maramdaman mo yung presence ni Lord. Bakit parang feeling mo, hindi nag-workout sa'yo yung mga bagay? Hindi nangyayari sa'yo yung mga dapat mangyari? Tanungin natin ang ating sarili. Ginawa ba natin? Sinikap ba natin na pagharian tayo ng ating Panginoon? Sinikap ba natin na gawin ang kalooban ng Panginoon? Seek ye first the kingdom of God, sabi sa English, di ba? And His righteousness, and all these things will be added unto you. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Pag may problema ka, huwag mong unahin yung worry, isipin. Huwag mong unahin maghanap ng solusyon. Pumunta ka sa iyong kwarto kung saan may tahimik, lumuhod ka, at manalangin ng taimtim sa Panginoon. Yung ibang tao, mali. Pag may problema, iniisip ka agad solusyon. Anong solusyon ko? Ano agad? Kaya ang dami nang pumapasok sa isip, loaded na. Hindi na makausap ng maayos, lagi ng galit, lagi ng aburido, nag-aaway na ang mga mag-asawa kapag ka may mga problema. Pero kung uunahin yung first step, pag may problem, maghanap ng tahimik na lugar at lumuhod at manalangin sa Panginoon. Pag naramdaman natin ang presence ni Lord, nauunawaan natin at alam natin at nakakasigurado tayo na yung problema natin, mga kapatid, ay meron ng solusyon. Pag tayo ay pinagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Meron bang sinabi dito, mangilan-ngilan lang? Meron bang sinabi dito, hindi kaya ng Diyos gawin para sa inyo? Hindi. Kung ikaw ay magiging tapat sa Panginoon, kung sisikapin mong pagharian ka ng Diyos at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, walang hindi kayang gawin ng Diyos para sa iyo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kailangan alam natin ang sikreto. Hindi tayo simba lang simba ng church. Pakinig lang ng pakinig sa mga pastors. Pakinig lang ng pakinig sa mga turo. Pero dapat alam natin ang basic kung papaano tayo tunay na lalapit at mananalangin, makikipagdiig sa presensya ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa verse 34, kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito.
sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. Kung ano yung binigay sa iyo ni Lord na challenge for this day, yun lang ang isipin mo. Yun lang ang pagsikapan mong gawin. Yun lang ang pagsikapan mo na mag-glorify ang Panginoon. At yung bukas, sa makalawa, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, ay ibigay mo sa kamay ng ating Panginoon. Well, of course, magsisikap, hindi nawawala yun. Magsisikap sa buhay para umasenso, oo. Pero yung isipin mo yung mga bagay na wala pa sa'yo, ayaw ng Word of God. Bakit? Dahil mapipressure. Alam kasi ni Lord na mapipressure ang tao. Alam ni Lord na mabilis tayong ma-pressure. Mabilis tayong mahirapan. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na tayo ay mahirapan, mabigatan. Kaya sabi niya, sapat na yung gagawin mo for this day. Diyan ka mag-focus. At yung sa mga susunod na araw, ibibigay ko sa iyo sa mga tamang pagkakataon kapag kaya mo nang buhatin ng lahat. Ang problema ng mga tao, yung problema niya bukas, sa makalawa, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, pati sa susunod na taon at sa susunod na century, iniisip niya na. Kaya namimiss niya yung mga opportunity na ibinigay sa kanya ng ganun. Sabi ng Word of God, wag daw ganun. Hayaan mo ang Diyos ang magbigay sa iyo ng pagkakataon pag dumating na ang panahon na yon, para ikaw ay maging masaya, ikaw ay magaanan sa iyong paglilingkod, sa iyong pamumuhay bilang mananampalataya sa mundong ito. Gawin mo ang mga bagay kung ano ang binigay sa iyo ng pagkakataon o ano ang binigay sa iyo ng Diyos. So stop worrying about something. Hihinto natin ang pag-aalala masyado sa mga bagay o kung anumang pangyayari sa ating buhay. The overcoming of worry, paano natin ma-overcome ang pag-aalala sa ating buhay? Unang-una, number 1, claim the presence of God in our life. I-claim mo na mayroon kang Panginoon. I-claim mo na sasamahan ka ng Diyos. I-claim mo at ipaalala mo sa sarili mong laging nakakalimot sa kabutihan ng Diyos na ang Panginoon ay mabuti araw-araw sa buhay mo at hindi ka pinabayaan ng Diyos at hindi ka hinayaan ng Diyos na pagsubok nang hindi mo kayang lagpasan. Hindi hinayaan ni Lord na bigyan ng pagsubok na hindi mo kayang buhatin, na hindi mo kayang pagtagumpayan. Kaya binigay sa iyo yan ng Panginoon dahil may tiwala siya na kaya mo yang malagpasan. At sa pamamagitan niyan, mapaparangalan mo ang Panginoon sa buhay mo. We can have faith in God for salvation, sa ating kaligtasan. We can have faith in our daily walk with God. Sa ating araw-araw na paglakad sa mundong ito, paglakad kasama ang Diyos, meron tayong faith sa Kanya. Kaya nga kahit may trials, kahit may problema, hindi tayo dapat matakot at mag-alala. Anong sabi ni David sa Psalms 23 verse 4? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. You are with me. Kaya si David kahit nasa battle, kahit nasa gitna ng digmaan, nasa gitna ng problema, kahit si David ay nasadlak din sa mga pagsubok ng kanyang buhay, pero pinaalala niya sa kanyang sarili, I will not fear, I will fear no evil, for you are with me. Hindi ako matatakot kasi ikaw ay kasama ko sa bawat lakad ko. Kung may kinakatakutan ka, check yourself. Baka hindi kasama ang Lord sa lakad mo, sa buhay mo. Baka yung plano mo, sarili mo lang plano yan. Pang-sarili lang. Hindi mo sinasama ang Diyos. Walang pakinabang ang Diyos sa mga balak mo sa buhay. Pero kung ang ginagawa mo ay para sa kalwalhatian ng Diyos, wala kang dapat ipag-alala, kapatid, dahil ang Diyos ay lagi mong kasama. Psalms 23 verse 6, surely your goodness and your love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sabi ni David, na kahit anumang dumaan sa kanyang buhay, ang pagpapala ng Diyos ay lagi niyang kasama at mananatili siya at mananahan siya sa presensya ng Panginoon habang buhay.
Hallelujah. Bakit nandoon ang katugunan? Pagkasama natin ang presence ni Lord, nandoon ang kasiyahan. Pagkasama natin ang presence ni Lord, nandoon ang katagumpayan. Kaya kahit ang laki-laki ng kalaban ni David, si Goliath, napakalaking tao, napakabihasa sa pakikipaglaban, napakarami ng taong pinatay, kinatatakutan. Pero alam ni David kung sino ang kasama niya nung siya ay humaharap kay Goliath. Sa buhay natin, sa laki ng mga pagsubok at problema, para din tayong maharap kay Goliath. Amen? Para rin tayong nasisindak. Para din tayong nabibigla. Para din tayong natakot. Pero pag binasa nyo ang pangyayaring ito kay David, hindi siya kinilabutan man lang ng konti. Bakit? Kasi ang laki ng tiwala niya sa Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Na hindi siya pinabayaan, na hindi siya pinahamak. Sabi niya, nung ako'y nangangaso, ang dami kong nalaban ng mga oso, mga leon, mga asong lobo, at kung ano-ano pa. Pinatunayan na ng Panginoon sa akin na hindi niya ako pababayaan, na hindi niya ako hahayaan na mapahamak. Kaya ngayon, itong Filisteo na ito, itong napakalaking tao na ito na humahamak sa Diyos, hindi niya rin ako pababayaan. Hindi kinalimutan ni David yung mga panahong linigtas siya ng ating Diyos. Amen? Nandun yun sa isip niya, nakaregister. Kaya sa oras ng pangangailangan, meron siyang pinaguhugutan ng lakas. Meron siyang pinaguhugusan ng inspirasyon, katatagan ng kanyang pananalig. Kapatid, gaano man kalaki ang iyong problema at pagsubok, alalahanin mo yung mga pagsubok dati na mas malalaki pa na pinagtagumpayan ng Panginoon para sa iyo. Huwag nating kalimutan. Kaya nga, sabi sa Psalms 17:37, idinugtong pa ni David, ililigtas ako ni Yahweh mula sa mababangis na leon at mga oso, ililigtas din niya ako sa kamay ng Filisteyong yun. So sa ating buhay, mga kapatid, kailangan i-activate natin yung ating faith sa ating Panginoon. Kailangan tuwing haharap tayo ng mga pagsubok, ng mga problema, paalalahanan natin ang Panginoon sa mga bagay na ginawa niya na sa atin. And maintain communication with God. Napakahalaga nito. Na yung communication natin sa Panginoon ay hindi paputol-putol. Sisimba lang ako pag gusto ko. Pastor, magsisimba lang ako pag may time ako ha. Kasi I'm so busy. Dami kong ginagawa. Pastor, Brad, bakit wala ka sa gawain? Sis, ba't wala ka sa gawain? Ay, kasi talagang busy. Dami kong racket eh. Pag meron na lang akong oras. Hindi dapat ganun. Dapat continuous. Dapat walang patid. Kasaganahan man, sa kalungkutan man, sa problema man, sa kahirapan man, lagi nating kasama ang Lord. Ano man ang mangyari sa ating buhay. Amen? Hindi lang kapag meron tayong problema, meron tayong pagsubok, hindi kahit sarap na sarap tayo sa pagpapala ng Panginoon sa ating buhay, dapat yung connection, yung relationship ng Panginoon ay hindi nagbabago ang ating pagmamahal at ang ating pagtingin sa Kanya. Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at isip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Amen? Meron na namang peace, meron namang kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng tao, yun ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Meron tayong peace kahit nag-uulam tayo ng tuyo, ng kamatis, wala na tayong pambayad next month ng rental ng ating bahay, ng ating mga mortgage ng sasakyan, ng kung ano-anong ating binabayaran, bills, at kung ano-ano pa. Maraming pagsubok, maraming giant, maraming gulayat na problema, pero meron tayong peace. Meron tayong kapayapaan, kaya sabi ng kapitbahay mo, yung kapitbahay kong born again, parang may sira ulo. Bakit? Ang daming problema niya, nakatawa, masaya.
ang liwalas ng buhay. Meron yatang something yan eh. Pero sabi ng Word of God, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa puso at isip ng mga mananampalataya, ng mga taong nakipag-isa kay Kristo. Hallelujah! Sila nagtataka pero tayo hindi. Because meron tayong peace. At ito ang pinakamahalaga sa buhay, mga kapatid. Makamit mo man ang lahat, maging bilyonaryo ka man, maging mayaman ka man, maging makapangyarihan ka man, maging nasa iyo man ang lahat, pero kung wala kang peace, walang kabuluhan ng buhay mo. Pero kahit simple lang ang pamumuhay, kahit mahirap ang buhay, pero kung ang pamilya mo ay lahat naglilingkod sa Panginoon, merong peace ang lahat, yun ang pinakamasayang pakiramdam habang tayo ay nabubuhay. Because we know and we learn na ang buhay natin dito sa mundong ito ay temporary lamang. Hindi tayo dito magtatagal. Hindi talaga tayo dito nakadestined. Ngunit ang Panginoon ay may plano sa atin kung saan tayo ay mas lalong mabibless at pagpapalain doon sa Kanyang mga kamay. Kaya huwag tayo masyadong mabalisa sa mga bagay, sa mga worldly things na dito lamang sa ating mundo, mga kapatid. Huwag nating ubusin ang ating sarili sa mga bagay na makamundo lang temporary. Huwag nating ubusin ang ating sarili sa pagtatrabaho. Huwag nating ubusin ang ating lakas sa pag-invest sa ating pagtatrabaho kung hindi dapat balance at dapat mas higit ang mga bagay sa spiritual nating buhay. Kung nauunawaan niya ng mga tao, mga kapatid, there's peace in their heart. Merong kapayapaan, merong kasaganahan, merong katahimikan, merong pagmamahalan ang buhay ng mga tao. Bakit? Because you don't know what holds future, but you know who holds the future. It is God. Amen? Hindi nyo alam kung anong hawak ng bukas, pero alam nyo at kilala nyo kung sinong may hawak ng future ng bukas. At kung magtitiwala tayo sa Diyos na nakakakita ng future sa buhay natin, makakasigurado tayo na hindi tayo mabibigo, hindi tayo mapapahamak, hindi mawawala ng saysay ang ating buhay kung hindi pagpapalain tayo. Bakit? Dahil linagay natin ang tiwala natin sa Diyos na nakakakita ng ating future. So ibigay natin ang ating sarili sa Lord. Iasa natin sa Panginoon ang ating future. Of course, kailangan natin magsikap. Hindi yan mawawala. Kailangan nating magtrabaho para tayo ay umasenso. Pero ang future talaga nito, ang tiwala talaga natin ay hindi sa trabaho, ay hindi sa business, ay hindi sa sarili nating kalusugan, kung hindi ang tiwala natin ay nasa kamay ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, mamili kayo. Kung ayaw nyo magtiwala sa Panginoon at magtitiwala kayo sa sarili nyo, diskarte, pwede naman. Pero kayo rin ang magsasuffer, kayo rin ang maghihirap. At bilang mga mananampalataya, gusto ng Panginoon na kayo ay magkaroon ng buhay na maligaya, buhay na masagana, buhay na may kapayapaan kahit maraming problema. Kaya nga kailangan, sabi ng Word of God, iasa natin sa Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. So kailangan hindi na tayo mabahala. Piliin natin ang mag-trust sa Diyos kaysa mag-worry sa mga bagay na nasa mundo. So ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid, are you trusting God? Ikaw ba'y nagtitiwala sa Panginoon? Ikaw ba'y umaasa sa Panginoon? Huwag mong hayaan, mga kapatid, na nakawan ka ng ating kaaway, ng mga opportunity na maging masaya, opportunity na maging blessing sa Panginoon, ng opportunity na mag-glorify mo ang Panginoon. Huwag kang papayag. Sabi ng John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Ang ating kaaway dumating, pumunta para pumatay, magnakaw ng kaligayahan, manira ng pananampalataya, manira ng pamilya, agawan ka ng pagkakataon na makapag-worship sa Panginoon. Huwag mong hayaan na manalo at magwagi ang kaaway.
sa buhay mo. Trust God always. Kahit hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan, hindi mo makita ang magiging outcome ng nangyayari sa buhay mo, pero dahil nagtitiwala ka sa Panginoon at lagi kang naniniwala at umaasa sa Kanya, asahan mo na hindi ka pababayaan ng ating Diyos. Mark 11:22, have faith in God, sabi diyan. Magtiwala ka sa ating Diyos. 2 Timothy 1 verse 7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Amen? Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng spirito na matatakutin, na magkikwit sa mga problema, na mga spirito na mga suicidal, o magpapakamatay na lang pagka may malaking problema na dumating sa buhay. Kung hindi, anong binigay ng Diyos sa atin? Binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan, power, with love, and of a sound mind. Na kahit may mga gulo, may mga away, kahapon nagpipray ako. Nagpipray ako madaling araw para tahimik. Mga 12 a.m., 1 or 1:30 or 2 a.m., ganyan yung schedule ko ng prayer. And then, nang nagpipray ako, Lord, ramdam ako ng presence ni Lord kasi tahimik pag ganyang oras eh. Maya-maya may nag-aaway na kapitbahay. Sasaksakin kita, sabi ko. Lord, bigyan mo sila ng kapayapaan. Lord, bigyan mo sila ng katahimikan. Di ba? Yung mga tao na hindi nag-spend time sa Panginoon, walang kapayapaan. Puro lang kaguluhan, walang love, puro lang away, puro lang gusto nilang pumatay, gusto nilang saktan ang kanilang kapwa. Pero kung tayo yung nag-spend time sa ating Panginoon, meron tayong peace. Kahit ang gulo-gulo, ang ingay-ingay, maraming nangyayari sa kapaligiran, merong mga digmaan, merong mga gutom, merong mga plagues at kung ano-ano pang kahirapan, merong mga sakuna at kung ano-ano pa. Pero pag nakafocus ka sa presensya ng Panginoon, pinanghihiwakan mo ang salita ng ating Panginoon, hindi ka, mga kapatid, mag-aalala dahil meron kang kapangyarihan, meron kang pag-ibig at meron kang sound mind. Meron kang tahimik na pakiramdam. Banayad, magandang pakiramdam sa iyong buhay. Kaya nga, John 16:33, I have told you these things. Sabi ni Jesus, sinabi ko na sa inyo. Binabalaan ko na kayo, binibigyan ko na kayo ng mga clues so that in me, you may have peace. Nasa pamamagitan ng pananampalataya nyo sa akin, kay Kristo, na magkakaroon kayo ng peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Ang ganda ng paalala sa atin ng Panginoon kasi kahit naririnig mo yan, nangyayari ang mga bagay na sinabi naman na ng Biblia na mangyayari. Hindi ka mag-aalala, hindi ka mababalisa. Kahit may problema, may pagsubok ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon at asahan mo pag naglingkod ka ng tapat sa Diyos, mayroong mabibigat na mga pagsubok, pero ito ang promise ni Lord. Tandaan mo to, hindi kita pababayaan. Napagtagumpayan ko na yan at pagtatagumpayin rin kita. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, kung anuman ang ating naririnig, anuman ang ating nababalitaan, anuman ang ating mga nakikita, huwag tayong matakot, huwag tayong mabalisa. Ngunit palagi tayong maghanda. Enjoyin natin ang ating buhay, kasama ang ating pamilya, kasama ang presence ng Panginoon. Pero kahit anong makita natin, anong marinig, may mga natural disaster, may mga kasamaan ng mundong ito, kaguluhan, digmaan, kung ano-anong mga pandemya, huwag tayong matakot, huwag tayong mabalisa, at lagi nating tandaan. Sabi ng Lord, be still and know that I am God. Sabi ni Lord, I'm still on the throne. Nakaupo pa rin ako sa trono ko sa langit. Ano mang nangyayari sa mundo, ano mang nangyayari sa buhay mo, alam ko at nakikita ko. Be still, sabi ni Lord, and know that I am God. Hallelujah. Praise the name of the Lord.
Ama naming banal, maraming salamat, Lord, sa iyong salita sa umagang ito. Na ikaw, Panginoon, ang nagpapaalala sa amin kung papaano mo kami iniibig, O God. Kung paano mo kaming minamahal sa kabila ng hindi kami karapat-dapat, Lord. Hindi kami karapat-dapat sa iyo, pero ikaw hindi ka tumalikod sa amin. Hindi mo kami iniwan. Maraming pagkakataon, nagdalawang isip kami sa iyo, Panginoon. Maraming pagkakataon, Lord, na kami ay natakot, kami ay nabalisa. Pero salamat sa iyong salita, O God, na nagpapatibay ng aming loob. Na nagpapaalala sa amin na kung ano man ang aming dinadanas, Panginoon, hindi ito pang matagalan. Ito ay temporary lamang, Panginoon. Sinusubok mo kami, O God, upang kami ay lalong maging matatag sa aming paglilingkod. Sabi sa iyong salita, tulad ng isang ginto na ipinararaan sa matinding init ng apoy upang makita ang tunay na dalisay, O God. Panginoon, pag gawin mo kaming dalisay sa mga pagsubok ng aming buhay. Tulungan mo kami, Lord, na magtagumpay, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag ang aming paglilingkod. Huwag kaming mawala ng pag-asa. At lalo naming panghawakan, Panginoon, ang iyong banal na salita. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pangako, ang iyong pagmamahal, Panginoon. Panghawakan namin sa aming buhay. Kahit kami ay maraming naririnig, maraming nababalitaan, maraming nababasa, maraming nakikita, maraming napapanood na nagbibigay sa amin ng pag-aalala, Panginoon. Ngunit sa isang tinig lamang kami makikinig. Walang iba sa tinig mo, O Diyos, na malakas na sumisigaw sa aming puso at kaluluwa. Sabi mo, Panginoon, be still and know that I am God. Ano mang nangyayari, Lord, hindi man namin maunawaan. Mananatili kaming panatag dahil alam naming ikaw ay nakaupo sa iyong trono. Ikaw ay naghahari, Panginoon, at ikaw ang nakakakita ng lahat ng nangyayari sa aming buhay. Salamat, Lord. Alam mo kung anong kinakaharap ng aking mga kapatid. Alam mo, Panginoon, ang bawat isang nakakarinig ng panalangin na ito, merong kanya-kanyang dinadala sa kanilang sariling buhay. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, hindi lingid sa iyo, O God. At ikaw din ang nakakaalam ng solusyon nito, O Lord. Panginoon, kami po ay humihingi sa pamamagitan ng iyong habag at awa sa amin. Lord, have your way, O God. Ikaw ang gumawa, Panginoon, ng paraan. Your will be done. Kung anong kalooban mo, Panginoon, siya nawa ang mangyayari, O God, sa aming buhay. At alam namin, Panginoon, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Lalo na sa battle ng aming buhay. Lalo na sa labanan na mas kinakailangan ka namin, Panginoon. Ikaw ay laging nariyan. In fact, ikaw ang totoong nakikipaglaban para sa amin. Dahil iniibig mo kami. Minamahal mo kami. Lord, salamat, Panginoon. Hindi namin kayang tumbasan iyon, Lord. Ang pinaka-least na magagawa namin sa iyo ay umawit, magpuri, magpasalamat, umiyak sa iyo. Pero alam namin, Lord, kailanman hindi yun magiging sapat upang tumbasan ang kabutihan mo sa aming buhay. Lord, salamat sa privilege. Salamat sa grace na iyong ipinadama sa amin, O God. Lord, pagpalain mo ang lahat ng nakakarinig ng panalangin na ito. Ikaw, Lord, ang maging tunay na katugunan sa kanilang buhay. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba.
Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.